Mga kababayan, gising na ba ang lahat? O baka naman nakapikit pa ang mga mata nyo habang mabilis ang takbo ng mga balita. Today is April 23, 2026 at mukhang hindi lang ang panahon ang umiinit sa Pilipinas, pati ang pulpito ng simbahan na nadamay na sa usaping politika. Nakita niyo ba ang mga headline? Simbahan, sinusukan na si VP Sara Duterte. Church-led groups, naghain ng impeachment. Wow ha, mabigat ito. Pero bago tayo mag-react at mag-share sa Facebook, hihimayin muna natin ang logic. Is this the whole church? O baka naman may iilang boses lang na pilit pinapalakas ng media? Welcome back sa hashtag Walk with Lan. Sa mga bago rito, tayo ay kritikal, tayo ay palaban, at higit sa lahat, tayo ay nakabase sa facts. OFWs sa Middle East, sa Europe, sa Asia, at sa mga Gen Z nating laging mga kababayan, nating laging naka-online, makinig kayong mabuti. Yan ha. Okay. Nako, alam na. Let's look at the facts. May mga balitang lumalabas na church-led groups daw ang nasa likod ng pangatlong impeachment rap laban kay VP Sara Duterte. Ang tanong, representasyon ba ito ng milyong-milyong Katoliko? O ito ay yung tinatawag nating political activism na nakasuot ng abito? Critical thinking tayo rito ha. Guys, bakit ngayon? Kung titignan natin ang timing, kasagsagan ito ng paghahanda para sa 2028, nakita nyo ba yung latest surveys? Sa kabila ng lahat ng batikos, may muta. Okay? Sorry pa. VP Sara maintains a majority trust rating. Mga 55% lang naman. No? Compare that to other officials na bumabaksak ang ratings. Kapag ang isang leader na hindi mo matumba sa survey, anong gagawin mo? Hahanap ka ng moral high ground. At sino ang may hawak ng moral high ground sa bansa natin? Ang simbahan. Pero teka, hindi ba dapat separation of church and state? Bakit tila nagiging scriptwriters na rin ang iilan sa loob ng simbahan pagdating sa impeachment? Speaking of being productive, while analyzing these long scripts, baka kailangan nyo ng mechanical keyboard. Sobrang satisfying mag-type habang nagsusulat ng inyong saulubin sa comment section. Check the link in the description. Okay ha, bakit ba natin pinag-uusapan ito? Kasi kayong mga kabataan at OFWs, kayo ang pinaka-apektado ng instability. Kapag ang gobyerno ay nagkakagulo dahil sa mga ganitong internal wars, sino ang nagsasakripisyo? At sa mga kababayan nating nagpapadala ng remittance, ang style ni VP Sara, alam nating Duterte style, straight to the point. Minsan matapang, minsan palaban. To some, it's unbecoming. Pero to many Filipinos, especially the youth who are tired of trapo, sugar-coated words, it's refreshing. Kaya ba sila galit? Dahil hindi siya sumasayaw sa tradisyonal na tugtog ng mga elite. Isipin ninyo, ang mga batikos sa confidential funds, ang mga banat sa Department of Education nung nandoon pa siya bilang sekretary, ito ay mga isyung kailangang sagutin. Yes, pero sapat na ba ito para sabihing sinusuka na siya ng buong institusyon? O baka naman ang sinusuka ay yung katotohanang hindi nila siya makontrol? O bago tayo magtuloy-tuloy sa ating deeper analysis, sandali lang mga kawok. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa hashtag WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Ngayon,
Let's talk about the clickbait headlines. Simbahan, sinusuka si Sara. Kung ako ang vice presidente, tatawanan ko na lang yan. Bakit? Kasi sa uli, ang tao ang humusga. May mga obispo tayong bilib tayo sa talino. Pero may ilan din namang parang mas marami pang press release kaysa sa misa. Huwag natin kalimutan ha, VP Sara is also a person of faith. Her Holy Week message was about reflection, truth, and justice. So sino nagsasabi ng totoo? Ito ang best find natin for today. Ang katotohanan na sa kabila ng ingay sa Maynila, ang suporta sa probinsya at sa labas ng bansa ay nananatiling matatag. Guys kung nararamdaman nyo ang init ng usapan, check out the Rechargeable Desk Fund in our links. Very useful sa mga brownout at habang nagbabasa ng mga documents tungkol sa impeachment. Ay, nako mga kaibigan, nako. Okay bago tayo pumunta sa ating final thoughts, pag-usapan muna natin ang tinatawag na strategic silence ni VP Sara. Napansin niyo ba, habang maingay ang ilang sektor ng simbahan at ang mga kritiko sa Kamara, ang Vice Presidente tila kalmado lang. Bakit ito mahalaga? Sa sining ng pakikidigma, Sun Tzu style tayo dito guys. Kapag ang kalaban mo ay gumagawa ng ingay na walang basihan, ang pinakamalakas na sagot ay ang patuloy na pagtatrabaho. Habang sila ay abala sa impeachment, siya ay abala sa mga ground projects. Mga Lodi, ito ang lesson Huwag magpa-distract sa noise. Ang ingay ay ilang tao sa pulpito lang o sa social media ay hindi laging sumasalamin sa pulso ng bayan. Sa katunayan, ang rejection daw ng simbahan ay madalas nagiging proteksyon ng masa. Bakit? Dahil nakikita ng tao na, ginigipit ang ating leader. Speaking of focus, kung ikaw ay isang OFW na laging ka-video call ang pamilya o estudyanteng nagre-research at ang mga mahal nila sa buhay, kailangan mo ng noise-canceling headphones. Iwas distraction sa mga chismis sa paligid, focus lang sa pakikinig ng mga ganitong deep analysis, link in the description. Isipin nyo rin bakit hindi nila magawa-gawang ituloy ang impeachment ng mabilis? Kasi alam nila ang backlash. Ang bawat banat kay VP Sara ay tila nagiging gasolina para sa kanyang mga taga-suporta. Ito ang hindi maintindihan ng mga intellectual elites sa Maynila. Akala nila kapag gumamit sila ng malalaking salita at moral conditioning, susunod na ang taong bayan. Pero ang Pilipino ngayon, lalo na mga OFWs na nakakakita na kung paano tumakbo ang sistema sa ibang bansa, ay hindi na basta-basta nauuto. We want results. We want security. We want someone who stands firm. At para laging ready ang inyong mga gadgets sa pakikinig, bakbakan sa comments at pananatiling updated, huwag kalimutan ang high-speed power bank na link natin sa baba. Best find ito, lalo na kung laging nasa labas o nasa work. Suriin natin dapat bang makialam ang simbahan? Bilang mga individual, may karapatan sila. Pero bilang institusyon, kapag ginagamit ang altar para sa political na demolisyon, nawawala ang sanctity. Ito ang dahilan kung bakit maraming kabataan ngayon ang nagiging unchurched. Hindi sila lumalayo sa Diyos, lumalayo sila sa politika sa loob ng simbahan. VP Sara is representing a shift from traditional politics na kailangang humingi ng basbas sa mga makapangyarihang grupo tungo sa politikang diretsyo sa tao. Masakit ito para sa mga dating kingmakers sa dami ng iniisip nating issue sa bansa. Bakit tumataas na ang stress levels nyo? Check nyo yan sa smartwatch sa links natin. Monitor ninyo yung heart rate nyo habang nanonood ng balita. Kalma lang tayo. Factual lang. At syempre, habang nag-aanalisa, sisiguraduhin komportable ka sa inyong ergonomic office chair. Invest in your health habang lumalaban para sa bayan. So hanggang dito na lang po mga kaibigan. Maraming salamat at God bless Philippines.